I hope and pray that we are all doing great as we expect great things from the Lord this year. Amen. Sino dito may expectation ka sa Panginoon? Sa gagawin ng Lord sa buhay mo. Amen. Hallelujah. So, we have been talking about new beginnings. No? Yan yung ating tema for this year. New beginnings. Sino dito excited sa yung new beginnings sa Panginoon? Meron ba dito excited? Sa bagong simula. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. No? Pwede ba natin sabihin, I have a new beginning in the Lord. Mas malakas pa, I have a new beginning in the Lord. Amen. Paniwalaan natin yon. Let's believe that. Amen? The Lord has a new beginning para sa atin. Sabi mo sa katabi mo, you have a new beginning from the Lord. Amen. Hallelujah. So today I will continue sharing about new beginning, and I pray that we would have an open heart, an open mind to receive the word of the Lord today. Amen. Let's pray. Father God, we thank you, Lord God, you are in this place. Holy Spirit, we thank you, Lord God, because, Lord, you inhabit the praises of your people. Lord, kanina pa po namin kayo itinataas, pinapapurihan, niluwalwalhati. Lord, we know you are here. And Lord, kagaya nga na sinabi mo sa iyong salita, wherever you cause your name to be honored, you will come down and bless us. Lord, would you come down and bless us, Lord, today? In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Let's give the Lord the best clap of praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. All right. Let's open our Bibles to Philippians chapter 3, verses 12 to 14. Sabi niya dito, not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Now, si Apostle Paul dito, he was writing to the church of Philippi, kaya ang tawag sa kanya ay Philippians, no? They were the group of believers na nasa city ng Philippi. It's a ancient Greek city. Alright? Now, itong church na to, itong church of Philippi, this is a healthy, strong, and generous church. It's a healthy, strong, and generous church. Parang church natin. Okay, sige. Parang church natin. Amen. Hallelujah. Huh? Healthy, strong, and generous church. At ang nangyari, they became a model church to all the New Testament churches. No? Because grabe yung ginagawa ng Panginoon sa kanila. So if you want a message from the Lord that would greatly bless us, it would be fitting na kunin natin yung message doon sa model church ng New Testament. Amen? To a church who modeled strong, generous, and spiritually healthy believers. Amen? So sabi ni Paul dito sa verse 12, sabi niya, that he has not yet made perfect. Hindi pa siya naging perfect, but one thing he does, and he encouraged the church na gawin din, is to press on to take hold of that which Christ Jesus took hold of me. Yun ang sabi ni Paul. Sabi niya dito, but I press on to take hold of that, sabi natin lahat, that for which Christ Jesus took hold of me. Now, ano kaya yung sinasabi dito ni Paul na that? What is that? Yeah, kasi sabi niya, I took hold of that which Christ Jesus took hold of me. Sometimes when we read the Bible, kailangan talaga natin hukayin. Bakit? Kasi hindi natin maunawaan. Minsan dinadaanan lang natin, oh, sabi ni Paul, I take hold of that. Ano yun that? That. Ano yung that? That.com. Hindi mo alam. No? But we have to understand, ano ba yung that na sinasabi ni Paul dito? Now, if we're going to read the previous verses, Paul was talking about how he wants to know Christ fully and the power of His resurrection
and the fellowship of his sharing in his suffering and becoming like Christ in his death. Grabe to si Paul. No, kung babasahin natin yung verses 10, 11, bago tong verse 12 na to, makikita natin doon sinasabi ni Paul, gusto niya pang makilala si Lord. Hello? Sabihin mo nga, gusto kong makilala si Lord. Tanong mo yung katabi mo, gusto mo bang makilala si Lord? Amen. Now, ang nagsasabi nito is si Paul. Paul who has wrote mostly ng New Testament, sabi niya, I want to know more of Christ. And I want to be like Christ. Amen. Paul wants to be more and more like Jesus Christ. In short, Paul wants to be fully matured and to be Christ-like, to be perfect. You see, pag si Jesus sinabi din nito, if you want to be perfect, yung perfect doon is not sinless perfection, but ang sinasabi doon ni Jesus, no, perfection there means you want to be Christ-like. You want to be spiritually matured. Amen. Sino ito gusto mo maging spiritually matured? Praise God. Hallelujah. Kaya sinabi ni Paul, I do not claim to have been made perfect. Kaya sabi niya, hindi ko pa gets, hindi ko pa nakukuha yung perfection na yun. Pero gusto ko yun. Amen. Amen. Kasi dito sa mundo natin may kasabihan tayo eh. No, practice makes perfect. But nobody's perfect. So why practice? Di ba? Minsan yan yung reasoning natin eh. No? Nobody's perfect. Wag na natin i-aim yun. Nobody's perfect naman pala. But no. In the spiritual sense, we must desire perfection. And that perfection is spiritual maturity. Sabihin natin lahat, spiritual maturity. Christ-likeness. Amen. No? So, hindi lang natin sasabihin sa kapwa nating Kristiyano na I want to know Christ. Kasi sa totoo lang, dito sa loob ng church, totoo naman yan, we all want to know Christ. Kaya nga tayo dito na ikinig ng salita ng Diyos eh. Amen. We all want to know Christ and we all want to be like Christ. Kaya nga tayo masigasig na nandito sa church, nag-aaral ng salita ng Diyos, we worship God, no? Because we want to know Christ and we want to be like Christ. You know what is difficult? Ayun sabihin mo sa mundo that I want to know Christ and I want to be like Christ. Bakit difficult yon? Because when you declare it to the world, yung mga tao, totoo, Christ-like, bakit ka patulera? May nakita ko lang nag-post, pinapatulan mo. Hindi mo mapigilan sarili mo, nagko-comment ka. Kapal ng mukha mo. Hello? Bakit ka matambuhin? Hello? Bakit ka hindi ka lang nakamayan? Natisod ka na. Okay naman yun ni Pastor. Hello? Mahirap eh, no? Bakit we are under the scrutiny of the world? When we declare to the world, I want to know Christ and I want to be like Christ, para tayong dumadaan sa microscope, sa mundo. At ang ating mga commentators ay ang mundo. Yung katrabaho mo, yung kapatid mo, yung kapamilya mo. Yan yung, kala ko ba Christian ka, bakit ganyan pa-ugali mo? Diba, sinasabihan na ng ganon? Diba, bakit Christian ka, ganyan pa-ugali mo? Grabe. Diba, minsan yung pag nasabihan ka ng ganon, parang, ouch. It hurts, you know. Parang gusto mo sabihin ganon. Ba't ganon talaga eh? Doon tayo tinatawag ng Lord. No? In the world. Kasi dito madali yan. Madali dito sa loob ng church, mag-iiyak at sabihin, I want to know Christ. I want to be like Jesus. Lord, gusto ko maging katulad mo. Kaya nga ayaw mo umalis sa loob ng church. Gusto mo sa loob lang ng church, bakit dito hindi ka nagkakasala? Dito hindi ka patulera. Dito ang haba ng pasensya mo. Pag uwi mo sa bahay, sumakay ka pa lang ng Grab, nabibisit ka na sa drive, 2 stars ka lang, kuya. Naiinis ka kagad. Hello? We really have to live up to that maturity
and Christ-likeness. We need to be matured. Sabi mo, I need to be matured. You see, that is what Christianity is all about. It's all about spiritual maturity and Christ-likeness. Listen, ang pagiging Kristiyano, ang end goal niyan, ang goal niyan is to be spiritually matured. Amen. Amen. Sometimes, ang tingin kasi natin sa pagiging Kristiyano is to find a church na ang saya-saya. Ang saya-saya. Dito ang saya. Ang ganda ng lights. No? Meron pang fireworks pag nagpe-praise and worship. Psh, 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 psh. Parang WWF. Parang may lalabas na wrestler sa likod. No? Yun yung gusto natin eh. Yung mga, ang ganda. Ang saya sa church na to. Happy lang. Happy, happy. That is not the goal ng Christianity. The goal of Christianity is to be matured and to be Christ-like. Hello? Hindi sinabi ni Jesus sa mga disciples, go and find the good church. Be happy. Di ba sinabi ng Lord? Hindi. Ano sinabi ng Lord? Go and make disciples. Tama? Ano yung sinabi ng Lord doon sa mga gusto maging disciple niya? Take up your cross daily, deny yourself, and follow me. Hindi sinabi ni Jesus, find a good church, a funny pastor, a good worship team, a full production church, and stay there. Hindi. Sabi ng Lord, take up your cross daily, deny yourself, and follow me. Amen. Amen. Sino ito gusto mo ng new beginning sa Panginoon? Praise God. I tell you what, it begins with having a single purpose in life. And it begins by being spiritually matured and being Christ-like. Yan na nagbibigay sa iyo ng purpose. Hello? Dami kong kilalang Kristiyano, umattend sa iba't ibang church. Nag-church tour. No? Church tour. Umattend sa malalaking church. Umattend sa maliit na church. Umattend sa international church. Umattend sa local church. Umattend sa barrio church. Lahat na lang inattendan na church. No? Sa English-speaking church. Sa Visayan-speaking church. Sa Taglish-speaking church. Sa church na meron pang test paper pagtapos ng preaching. Uy, may ganun church. Pagtapos mag-preach ng pastor, bibigyan kayo ng papel to answer yung questions doon kung talagang nakinig ka. Christian church yun. Try natin dito. Gusto niyo? May grade. Pag sa babang pwesto ka lang ng langit, pag medyo mali yung nakuha mong grade. Listen, no? Sinubukan, ang dami kong kilalang Kristiyano ngayon, sinubukan lahat. In the end, nawala sa Lord. Bakit? It's not because of the church. Christianity is not about the church. Christianity is about being spiritually matured. Of course, inside the church. Gusto ko spiritually matured, ako lang mag-isa. Sino magtuturo sa'yo? Tama? Sino magko-correct sa'yo? Kasi gusto mo, ikaw lang, ako lang. Hindi, kasi ayoko nung mga pastor na yan eh. Gusto ko ako matuto mag-isa. Baka ano matutunan mo? Hello? Ano natin? So it begins, the purpose in life begins when we strive for spiritual maturity and being Christ-like. You can't have a new beginning kung patuloy ka sa yung old purpose in life. Ano yung old purpose mo sa yung buhay? Kumita ng pera, makabili ng gusto mong bilhin, guminhawa ang buhay, ma-enjoy mo ang church, ma-enjoy mo yung fellowship sa loob ng church. That's walking on old purpose. Pastor, hindi ba maganda yun? Ayos naman yun. Kaya lang ang problema, kung yun lang ang goal ng buhay mo, yung kumita ka ng pera, no? At makabili ka ng gusto mong mabili, makapunta ka sa gusto mong mapuntahan, ma-finance lahat ng gusto mo, no? And then, may addition ka, ay sasama ko si Lord sa buhay ko. No? Gusto mo maka-attend na magandang church, no? Gusto mo dun sa church na masaya lahat ng tao, happy lang, love lang. No? Love lang. Pag may nagchichismisan, ayoko na sa church na to, hindi na love.
Hindi ganun. Alright? Christianity is not about enjoying life here on earth and going to church. No? And enjoying the fellowship of fellow Christians. Christianity, mga kapatid, is all about being spiritually matured and Christ-like. There's no other way. Amen? Minsan share ko sa inyo, ano ba yung ibig sabihin? Paano mo mai-enjoy ang buhay Kristiyano? Kasi minsan hindi natin ma-enjoy. No? At paano kung hindi ka spiritually matured, hindi mo mai-enjoy ang pagiging Kristiyano mo? Amen. Do you want to enjoy your Christian life? Si dito gusto mo ma-enjoy yung Christian life mo? So sabihin sa inyo, be matured. Maging mature ka. Hindi sa mukha, hindi sa itsura, hindi sa suot. Mature daw, magde-dress na ako, hindi na ako papantalon. Hindi doon. But spiritually matured. Spiritual maturity brings purpose in life. Spiritual maturity brings purpose in life. Maniwala ka dito. Ang dami ko na nakitang Kristiyano. Ay, alam ni Brother Leto, matagal na siyang Christian. No? Pag wala kang spiritual maturity, pag hindi mo hinahanap yan, matatabangan ka sa Christian life. Amen? Without spiritual maturity, Christian life is just like any other religion. Aaten ka ng church, uupo, tatayo, tataas kamay, hallelujah, praise the Lord. Pag pray mo yung katabi mo, uuwi. Next Sunday, dadating ka na naman, uupo, tatayo, tataas ng kamay, iyak ng konti. Pag paulit-ulit lang na ganun, relihiyoso lang yun. Amen. Amen. Let's continue. Sa verse 13, si Apostle Paul stated, sabi niya, he hasn't fully reached Christ-likeness, but he gives a tip paano natin paano natin maabot yung Christ-likeness. Do you want to be Christ-like? Amen. Binigyan tayo ni Paul paano natin magagawa yon. And I believe this is how we get a new beginning in 2024. Anong sabi niya? He said, forgetting what is behind. Sabihin natin lahat, forgetting what is behind. And straining toward what is ahead. All right. What is behind? Sabi, forgetting what is behind. What is behind? Sino may nasa likod mo? Huwag mo yung kalimutan. Kasama natin yan sa church eh. Okay? What is behind? Huh? Ano ibig sabihin ni Paul na forgetting what is behind? Listen, there are two meanings nung behind. Alright? Number one, the past. Yan. Ito yung alam natin. The past. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Amen. You see, yung past natin, it has a way of impacting our present and hindering our future. Paano? Paano mangyayari na yung past mo nakaka-apekto sa iyong present at pinipigilan ka sa iyong future? Bigyan ko ng example. Galing ka sa broken family. Iniwan ka ng magulang mo, either your father, either your mother. Right? From the past, bata ka pa lang, iniwan ka rin ng magulang mo. What happens pagdating mo sa present? No? Lagi kang merong mentality na victim ka. Ano lagi mo sasabihin? Kung hindi ako iniwan ni nanay. Hindi ako iniwan ni tatay, ganda sana ng buhay namin. May negosyo kami dati, kaya lang iniwan kami ni tatay. Kung hindi lang umalis si nanay, di sana buo pa pamilya, saya-saya namin dati. Pero ngayon, kaya ako nagkaganito eh. Kasi yung nanay ko, yung tatay ko, iniwan ako eh. Hello? Lahat na lang is because sa nangyari from your past. May kilala kayong ganon? Hindi maka-move on. Bakit? Lagi sinasabi, kasi ginawa niya sa akin yun. Kung hindi niya ginawa sa akin yun, ganda sana ng buhay ko. Kasi nangyari sa akin yun eh.
Kung hindi nangyari sa akin yung ganda sana ng buhay ko. Hello? Ano mong tawag doon? Victim. Biktima. Pa-victim. No? Lagi na lang ikaw. Lagi na lang ako. Hirap na ako sa buhay ko. Yung tatay ko kasi. Di ba? Lagi na lang tatay mo. Lagi na lang nanay mo. Lagi na lang ibang tao. Lagi na lang yung gumawa ng masama sa'yo. Siya kasi. Sinaktan niya ang puso ko. Ang problem, hindi ka makamove on. Listen, how can it affect your future? Balik tayo sa example natin, iniwan ng magulang. Takot ka magkapamilya. Jowa mo pa lang, girlfriend mo pa lang, may pagdududa ka na. Baka iwanan ako nito ha. Kaya ano lagi, hawak-hawak mo yung cellphone niya. Pag naliligo siya, titingnan mo yung cellphone. Itingnan mo kung sino yung mga nagchat-chat. Hello? Now, tanong, legit ba yung nararamdaman mo pag ganun? Legit ba yung argument mo? Yes, legit naman talaga yun eh. Nasira yung buhay mo kasi naghiwalay yung magulang mo. Nasira ang buhay mo kasi inutangan ka, hindi ka binayaran. Nasira ang buhay mo kasi iniwan ka, pinagpalit ka sa iba. Legit naman yun eh. But here's the problem. Listen, you're a prisoner of your past. Totoo naman, maiinis ka naman talaga pag ginawa sa'yo yun. Totoo naman, sasama naman talaga loob mo pag ginawa sa'yo yun. Ang problema, nakakulong ka na dun. Hindi ka na makaalis. Lagi ka na may suspetsa. Hello? Lahat na lang sa'yo, suspect. Suspect. Hello? Bakit? Kasi may nangyari. No? Your life cannot move on because of your past. Hindi ka na makamove on. Kasi lagi mo iniisip yung nakaraan. So dito, honestly, meron ka mga ganong moments sa iyong buhay. Naaalala mo yung nakaraan. Tapos parang, eto matindi. Pag naalala mo yung nakaraan, pati yung galit nung nakaraan nandun. Di ba? Parang, bad trip talaga, oh. Tapos ano magagawin mo? Hindi na kayo nag-uusap, hindi na kayo nagkikita. Wala na. Tinabla mo na siya eh. Pero anong gagawin mo pag naalala mo? Search mo sa Facebook. Ay, ang kapal. Pero mo, ilang taon mo na kinalimutan mo na yun, pero tuwing maalala mo. Ay, Lord, patawarin mo ko, pero pag nakita ko siya, sasapukin ko siya. You're a prisoner of your past. Amen? Kaya minsan may narinig pa ako eh. Eto, huwag kayo magagalit, huwag kayo ma-offend. May narinig pa ako ito, sabi, Pastor, kahit hindi na Christian, kasi sa totoo lang, mas mabait pa minsan yung mga non-Christian kaysa sa Christian. Ay, may past. Kasi nagka-boyfriend ng Christian na hurt. Kaya ang tingin, mas mabait yung non-Christian. Hello? May narinig ba kayong ganon? Ay, wala. Ay, praise God. Ako ang dami ko narinig na ganon. You can't look forward because you are reminded of your past. Ang daming ganyan. Prisoner ng nakaraan. Sino dito, to be honest, meron kayong ugly past. May pangit na nangyari sa inyo nakaraan. Diba? Parang lahat naman na ata tayo. Diba? Sino dito? To be honest, ang naaapektuhan pa rin, paminsan-minsan. Pag naalala mo, paminsan-minsan, ang alaala mo'y nagbabalik. Nilalabas mo yung picture sa wallet mo. Inihimas-himas mo. At aaminin ko. Bakit? Naalala mo eh. Tama? Whom of you here, na ito, nangyari na sa'yo, unsure ka sa iyong future because sa nangyari sa iyong past. Meron ba? Na nahihirapan ka i-picture out ang future mo because may nangyari sa iyo sa past. Meron? Praise God, wala. O nahihiya lang kayo magtaas ng kamay. Okay. I declare freedom from your past in the name of Jesus. Amen. Amen.
Now, how can you be free from your past? Paano mo ba makakalimutan yung nakaraan? Dito gusto mo na makalimutan na nakaraan. Diba? Paano mo ba malilimutan? In reality, you can't. Unless magkaka-amnesia ka. Sino ka? Huh? Asan ako? Sino ko? Problema yun. Diba? Unless magka-amnesia ka, you can't forget your past. Amen. Totoo naman to eh. Totoo ba yung sinasabi ko? Huh? Because in reality, ako naaalala ko pa rin yung mga nakakatawa at embarrassing moments na nangyari sa buhay ko. And every time na naaalala ko, sasabi ko, Diyos ko po, ano ba naisip ko? Di ba? Kasi hindi ito naaalala mo yung mga kalukuhan mo dati na bigla ka na lang, naku mo, bakit ko ba nagawa yun? Ay, naku na, baka bio-bio ko. Di ba? Maiinis ka din sa ano eh. You still remember those things. No? And I still remember the hurtful things na nangyari from the past. We do. It's part of it. No? Hindi ito yung parang pa nag-pray ka, Lord, help me forget my past. Biglang lumiwanag. Bigla ka nagkaroon na amnesia. Anong pangalan mo, Lord? Hindi mo kilala. Pati si Lord, hindi mo nakilala. No? Hindi ka naman nagka-amnesia. Nandun pa rin yung memory. No? How we pray na magkaroon tayo ng amnesia para masettle yung ating past. Ano? But here's the question, how can we forget the past? You can't forget your past because they are part of your memory. But you can choose not to be affected by it. Yung pag-alaala, utak natin yan, wala tayong magagawa dyan. Pero yung maapektuhan ka pa rin. Yun ang pwede mong piliin. Amen. A few years ago, ako po ay nag-undergo ng operation sa aking napakagandang paa. Ako po ay inoperahan dahil nagkaroon ako ng plantar warts. Di ko malilimutan to sa tanang buhay ko. Kasi yung aking dermatologist, siya nag-recommend. Sabi niya, hindi, pastor, susunugin lang natin yan. Kasi ang sakit na yung pag tinatapak. Ewan ko na-experience niya yung pag tinapak mo yung paa mong ganun, ang sakit. Kasi may plantar wart sa paa. So, pinatanggal ko sa kaibigan kong doktor. Pinatanggal ko. Ala ko, dali lang eh. Diyos ko po, nakaka-20 injection na ng pampamanhid. Ang lalim na nung hinuhukay niyang ganun, sinusunog yung warts. Gusto ko nang himatayin eh. Sobrang sakit. Akala ko mawawalan ako ng kaibigan ko nung araw na yun. Kasi naiinis na ako sa doktor. Doktor mo na to. Kamuntik ako pa siya masipa. Kasi every time na injection niya, sabi niya, kaka-injection lang niya ng pampamanhid. After 10 seconds, hinuhukay niya na uli yung wart. Ano? Biglang, gaganon ako. Nawalan na naman ng effect. Sabi ko, masakit po. Injection na naman. Kamuntik ako talaga siya masipa. Kamuntik ka na mawalan ng kaibigan. No, galit na galit ako. Alam mo, nagpe-pray ako, Lord, gusto ko nang himatayin ako. Please lang, himatay ako. Di ba, mawalan ka ng malayo habang, wala ka ng problema. Di ba, pag-gising mo, ay, okay na ba ako? Praise God. Buti sana kung ganun eh. Hindi, ewan ko din si Lord. Minsan may sense of humor ng Lord, kakaiba eh. Hindi ako hinimatay. Grabe. Naagi ko naaalala yun at masakit. But here, kahit na naaalala ko yung nangyari sa akin, minsan naaalala ko din kung gaano kasakit, I choose not to be affected by it. Pag ako ba tatapak, lagi ko, wala na. Wala na yung sakit. Hello? Listen, pag naalala mo yung tao na gumawa sa'yo ng mali, you can choose your reaction. You can choose kung magagalit ka. Kahit makita mo pa sa social media. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakit? Kasi napipikon ka na eh. Oh, Lord, in the name of Jesus, I rebuke. Galit eh. Listen, pwede mong piliin na hindi ka maapektuhan. It's a choice. Amen. You will remember the hurtful things, but you can choose not to be affected by it. Para siyang sugat na naghilom.
Dahil naghilom na siya, hindi mo na, kahit pindutin mo ng pindutin yung sugat mo, wala na yung sakit. Tama? Ang problema, pag lagi mo inisip, ay, ganun yung sakit. Ay, ang sakit, aray. Inalala mo pa. Alright? But pastor, paano kung still affected pa rin ako ng aking nakaraan? I still feel the pain. I'm still angry. I'm still vengeful. Gusto kong magiganti. Gusto ko, pastor, na paligpit. Ay, grabe naman yung paligpit. Patumba! Pasimento ang paay tapos sa ilog. Grabe, pastor, magpa-deliverance ka na. Sino yun? Grabe na ang tindi nung sama ng loob mo. Gusto mo na iligpit eh. Nag-hire na ako, pastor. No. Paano mo masesettle yung kung lagi kang may nararamdaman na gano'n? Gusto mong gumante, nagagalit ka pa rin, nangingit-ngit ka pa rin sa inis. Ano ang kailangan mong gawin? You need to settle your past. Amen. You need to settle your past. Settle all the issues that is associated from that painful past. Alam mo kung bakit masakit pa rin? Listen. Alam mo kung bakit masakit pa rin? Hindi pa settled. Hindi pa settled. Akala mo, kinalimutan mo lang, hayaan mo na siya. Yeah. Alam mo, hindi nagagamot yung hayaan mo na siya. Sa totoo lang. Sino na yung kaganon ka? Sinabi mo, hayaan mo na siya. Ha? Pero every time na pag naaalala mo, Lord, sorry ha, mapapamura lang ako. Di ba? Nagsosorry ka na sa Lord. Lord, I repent. Di ba? You need to settle your past. How? First step is forgiveness. Forgive. This is how you settle your past. Forgive. Magpatawad ka. You see, you can't settle your past if you do not forgive. Kahit ibaon mo yan sa ilalim ng lupa. If you will not forgive, lagi mo lang huhukayin yan. Sasakalin talaga kita. Yang ginawa mo sa akin. Huhukayin na to. May death anniversary. Lagi mo siyang huhukayin para lang sampal-sampalin. Yung ginawa mo sa akin. Kala mo. You need to forgive. Amen. Understand this. Listen. Forgiveness is for you, not for them. Kasi ito totoo. Sasabihin mo, ya mo sila magdusa, hindi ko sila papatawarin hanggang sa mamatay sila lahat. Tanong, sino yung masama pa rin ng loob hanggang ngayon? Sino yung may bit-bit pa rin ng sama ng loob? Di ba ikaw? Kaya nga sila nakakapag-Boracay. Kaya nga sila nakakapag-Europe. Kaya nga sila nagagawa na nila yung gusto. Ikaw naman nangingit kita. Ang kapal talaga. Bakit sila naka-move on? Ikaw, dahil hindi ka magpatatas, ikaw pa yung lakas ng loob. Hindi, hayaan mo sila Sino nagdudusa? Sa totoo lang, sino yung nagdudusa? Ikaw. Ikaw yung hindi makapagpatawad. Amen? Forgiveness is not for them. It's for you. Alam mo ang nangyayari pag nagpatawad ka, hinuhubad mo yung mabigat na bag. Lord, I forgive them. Kahit po hindi po sila humingi ng tawad sa akin, Lord, pinapatawad ko na po sila. Hinubad mo yung mabigat na bag. At pag hinubad mo yun, born free. Yun ang kakantahin mo. Malaya ka na. Amen. No? When you forgive, it is you who experience a release from the burden. It doesn't matter kung sino yung mali, kung sino yung tama. What matters is kung ano yung gagawin mo to settle your past. Kasi listen, kung hihintayin mo sila ang mag-sorry, tatanda na kayo pare-pareho. Lalo na pag nag-abroad yun. Lalo na pag namatay. Ano, pupunta ka sa puntod niya, mag-sorry ka. Mag-sorry ka. Ikaw ang magpapatawad. Amen? Amen. Remember, you can't move forward without settling your past.
Don't be a prisoner of your past. Amen. Amen. So kung kaya mo, patawarin mo na. Pastor, hindi ko pa kaya. Okay, nasa sa'yo yan. Right? It's your choice. Kung kaya mo, kung magpapatawad ka na ngayon, o 10 years from now, o 20 years from now, o pag sa huling hininga mo na lang. Bahala ka. Choice mo yan. Gusto ko pa, Pastor, pag yung huling hininga ko, I forgive. But sana kung ganun. Paano kung nasagasaan ka? Pag nasagasaan, I forgive! Ganun ba? Hindi mo na kayang sabihin yun eh. Hello? Tama? O kaya yung babray, sandali lang! Magpapatawad lang ako. Okay na ako. Walang ganun. Naunawa natin? The second step to settle your past is to resolve it if you can. I-resolve mo. Again, it's not about who is wrong or who is right. Kasi ang katotohanan, pag hahanapin mo kung sino tama at sino mali, dumadagdag lang problema. We need to resolve. Kung kaya nating i-resolve natin. No? Kung yan ay monetary problem, kunwari may utang ka, i-solve mo na. Kung may pera ka naman ngayon, bayaran mo na yung utang. Hello? Kung lagi ka na lang binabanata sa social media, yung mga nangutang dyan, kapal ng mukha mo. Lagi ka na-hurt. Grabe to, ako yan. Abay, settle mo na. May pera ka naman eh. Diba? Bayaran mo na kung kaya mo nang bayaran. Ngayon, kung hindi mo kayang bayaran, makipag-usap ka. Kapatid, baka pwede, 100 gives. I-settle mo na. Kung kaya mo, i-settle mo na. No? Kung ikaw naman yung inutangan at gusto mo na lang masettle para wala nang issue sa'yo, ang laki, Pastor, hindi mo alam kung gaano kalaki yung inutang sa akin. Para matapos na yan, para ma-resolve na yan, i-cancel mo na lang. If you need to let go of something or someone, i-let go mo na. Pinag-aawayan niyo yung bahay, bigay mo na. Pinag-aawayan niyo yung sasakyan, bigay mo na yung gulong. Bigay mo na. Pinag-aawayan kayo at kaya mo naman, you can afford it, okay lang naman, mabubuhay ka naman, ibigay mo na. If you need to give way, give way. Do everything you can to settle your past. Find closure. Alam mo, hirap. Ito ang problema ng maraming tao. Sa panahon natin ngayon, walang closure sa maraming bagay. Hindi lang sa relationships. Sa lahat ng bagay. Wala ang closure. Hindi natapos, hindi natuldukan. Kaya ano nangyari? Abangan ang susunod na kabanata. Lagi may susunod na kabanata. Kasi walang period eh. Di ba ganun pag yung sentence walang period, pwede ka maglagay ng kahit ano. Tama? Tuldukan mo na. Tapos na. Right? Hello? Listen, mahirap bit-bitin yan buong 2024 and beyond. Sa totoo lang, mapapagod ka. Hindi ka maakarating sa patutunguan mo pag lagi mong bit-bit yan. Listen, kahit saan ka magpunta, kahit gaano ka pa maging ka-successful, kung hindi ka magpapatawad at hindi mo i-resolve ang mga bagay sa iyong nakaraan, apektado ka pa rin. Hello? May anak ka na. Apektado ka. Alam mo, masamang tao yan. Huwag kang pupunta dyan. Ha? Masamang tao yan. Pero yung pati anak mo na walang kinalaman sa issue nyo, tinuturoan mo, huwag kang pupunta dyan. Masama yan. Diba? Tinuruan mo pa yung anak mo maging mapanghusga. Hello? Hello? Kahit maging successful ka pa, kahit na marami ka ng businesses, maganda na buhay mo, tuwing maaalala mo yun, nabibwisit ka. Marami ka ng pera, pero bisit ka pa din. Tama ba ako? Oh. Meron akong kilala ganyan eh. Naging successful, dami ng pera. Alam mo ginagawa? Pupunta sa social media, titingnan niya. O, buti nga sa'yo, mahirap ka pa din. Ano? Wala, hampas lupa ka talaga. Peruin mo yung mayaman ka na, napakaganda na ng buhay mo, pero tinitingnan mo pa rin yung nakasamaan mo ng loob at kahit hindi mo makaharap, sinasabi mo, hampas lupa ka talaga, wala ka mararating. Kawawa ka. Hello? Hello? Bakit tahimik kayo?
Marami na ba akong tinamaan? Gusto niyo tanggalin natin yung tanggalin natin yung mga pana. Marami naman tinamaan dito. Sugatan ba lahat? Duguan na, duguan. Tatawagin na po natin yung EMT. Hallelujah. In fact, eto totoo, you can't be spiritually matured or be Christ-like without forgiving the people who offended you and resolving your past. Alam mo, kahit na gusto mo maging spiritually matured, hindi ka magiging spiritually matured. Bakit? Pagpapatawad lang, hindi mo kayang gawin eh. Hello? Hindi ka makapagpatawad kasi na-expect mo magmamature ka. Hindi mo nga ma-resolve yung issues mo noong nakaraan, tapos na-expect mo magiging Christ-like ka. Kaya pansinin mo, pag ikaw tuwing magpe-pray ka, bubulungan ka ng Holy Spirit, magpatawad ka. Hindi, Lord, kahit wag lang yan. Lord, kahit saan ako pumunta, kahit sino po paabot nyo sa akin, wag lang siya, Lord. In Jesus' name, please, I rebuke you. Ano? Nire-rebuke mo si Lord. Anuhan mo? Sabi sa Colossians chapter 3, verse 13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Listen, kahit sa loob ng church, hindi mawawala yan. Kahit kapwa mo Kristiyano, magkakasakitan kayo. Magkakasamaan kayo ng loob. Kaya ito ang sinabi ng Lord, bear with each other and forgive whatever grievances. Magpatawad ka, kapatid. Hello? Buruin mo, sa loob tayo ng church, magkakamayan. Hello, sister. Hello, sister. Hello, sister. Halatang halata. No, siya lang hindi mo kinamayan. Lahat binesa mo, hi, hi, hi. No? Kahit ikaw yung naglilid ng worship, come on, let's worship the Lord. Kapal ng mukha na ito, worship. Ano mangyayari? Amen. Pag nag-o-offering ka, bibigay ka. Ganda na offering. Pag tinitingnan mo siya, walang offering. Wala ka talaga. Lagi na lang ang mata mo nakatingin sa Kanya. Magpe-fellowship, pagpasok mo sa church, ang una mo hanapin siya. Ay, nandyan. Next week na lang po ako, pastor. Bakit? Kasi may grievance ka. Settle mo na. Pag yan naging kapitbahay mo sa langit, baka umalis ka. Lord, lipat na lang ako. Ito ba sinabi? Matthew chapter 5, verse 23 to 24. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to your brother. Then come and offer your gift. You see, mahalaga sa Lord, masettle ka muna. Maayos ka. Kasi kahit anong worship mo sa Lord, kung meron kang hinanakit sa puso mo, remember, God looks at the heart. And every time na nag-worship ka at nakatingin si Lord sa heart mo, may gali. Kahit naiyak ka na sa worship, sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, settle mo muna yun nasa puso mo. Hello? Hello? Sa totoo lang, dito, I know you experienced this. Pag ikaw nag-worship, kahit sa bahay mo, kahit sa church, naiiyak ka na sa presence ng Lord, bigla mo maaalala yung taong nakasakit sa'yo. Tama? Tapos sasabihin sa'yo ng Lord, forgive. Lord naman. Huwag mo na siya i-remind. Why? Kasi ang gusto ng Lord, iayos mo. Amen. When we have learned to settle our past and put it behind us, then we can move forward to what is ahead. Gusto mo na new beginning? Forget what is behind. Forget the past. Amen? Before I continue, marami pa po, may 100 pa po ito. Before I continue, pwede ba tayong lahat tumayo? Tayo lang tayo. Just have an open heart to the Lord. Meron ba tayong music, mga kapatid? Pwede tayo mag-play ng music. Kaya instrumental. Huwag naman yung sobrang saya.
find this time, search your heart, bow down your heads, close your eyes, search your heart. Hallelujah, Lord. Lord, nandito ka po, Panginoon. Lord, I know, Lord God, kinakausap mo po kami. You want us to have a new beginning. But there are things, there are issues in our hearts that is stopping us from moving forward. Maaari ito ay offense ng iba. Nagawa na mali ng iba sa amin. O nagawa namin mali sa iba. Lord, we want to forget what is behind us. Forget our past. We want, Lord God, to forgive. We want, Lord God, to resolve the things that are behind us. Lord, we can't run forward kung bit-bit namin ito. Because, Lord, mapapagod lang po kami. Father, right now, in the name of Jesus, Holy Spirit, move in this place. Help us to forgive. Help us to resolve the things in our past. Maari, Lord, 20 years, 10 years, 5 years ago, 2 years ago, last year lang. Whatever it is, if it is stopping us from moving forward, Lord, we want to settle it. Settle niyo po sa amin. Even now. In Jesus' name. Kapatid, right now where you are, if God is reminding you of people na nakasakit sa'yo o nasaktan mo, nandito man siya o wala man siya dito, forgive. Forgive. In your heart, release forgiveness. Huwag mo nang hintayin kung lalapit ba siya sa'yo one day, hingi ba siya ng tawad sa'yo, aaminin ba niya siya yung nagkamali. Huwag mo nang hintayin. Settle it today. The Holy Spirit is here. Come on. Release forgiveness. Now, if that person is here, mas mabuti kung malalapitan mo. Mas mabuti kung makakahingi ka ng tawad personally. Para masettle. If you need to resolve things, meron ka pa rin mga bagay sa isip mo, sa puso mo, na sinasabi mo, bothering you, resolve it now. Kung nandito siya, then resolve it now. Pwede mo siyang puntahan, pwede mo siyang lapitan, pwede kang humingi ng tawad, pwede kang maipag-ayos. Kung wala naman, you just release forgiveness. And settle it in your heart, Lord, gagawa po ako ng paraan this week na mapuntahan siya, na makontak siya, na makausap siya finally. At makahingi ng tawad. And ma-resolve kung ano man yung meron kami. Lord, in the name of Jesus, heal all the hurts or all the pains, Lord. Minsan we feel, Lord God, walang justice, Lord. Grabe. Masakit yung ginawa niya sa akin. But Lord, you remind us, masakit din yung naranasan mo. Sinampal ka, dinuraan ka, inakusahan ka ng mga tao na minahal mo. Sinigawan ka na hindi ka totoo, na i-crucify ka, samantalang ilang araw lang, Lord, sinabi nila, Hosanna to the King of David. Pero Lord, nagpatawad ka. Sabi mo nga doon sa cross, forgive them for they do not know what they are doing. Lord, if we want to be Christ-like, if we want to be spiritually mature, matututo din po kami noon. Magpatawad kahit masakit. Magpatawad kahit mabigat. I feel there's a heavy burden dito. Sobra. Tagal mong binibitbit. Hirap na hirap ka.
Lagi mong pinagpe-pray, Lord, isettle mo sa akin to, Lord. Ayoko na, ayoko na. God wants you to release that. I-release mo, kapatid. Mabigat. Alam mo, ang totoo, sinabi na sa'yo ng Lord, paano mo masisettle yan. Kaya lang, nagdadalawang isip ka kung gagawin mo. Telling you now, gawin mo na. Settle it. So you can move forward. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. There is forgiveness, Lord, sa'yo. There is freedom in you. And I pray, Lord God, alisin niyo po yung burden sa aming puso. Sa aming buhay. We want to be free. We want to be able to move forward. To be matured. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige, pwede na tayo umupo. Praise God. Point number 99. Hindi naman. Hallelujah. Another meaning nung what is behind rather than isa na yung past. Another meaning is regrets. Sabihin natin lahat, regrets. Tingnan natin to. Luke chapter 9, verse 61 to 62. Still another said, I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who has put his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Ano ibig sabihin dito ni Jesus sa kanyang sagot? Etong tao na to na sumigaw na yon, gusto lang naman niya maglingkod sa Lord. Gusto lang naman niya sundin si Jesus. Gusto lang niya maging disciple ni Jesus. At simple lang yung request niya, mag-goodbye lang siya. Masama ba yun? Mag-goodbye lang ako sa pamilya ko. Pero ang answer ni Lord, grabe, parang hard. Kasi simple lang yung request nitong tao, pero iba yung sagot ni Jesus. But in reality, no, merong gustong ipaliwanag si Jesus sa atin. Amen. Listen, the key to discipleship and following Jesus is to put the Lord and His work first before anything else. Yan yung susi sa discipleship. Sa pagsunod mo sa Lord. Unahin mo ang Panginoon at ang pinapagawa niya sa iyo first before anything else. Kaya anong sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nothing should come between you and the Lord and His work, yung assignment niya para sa iyong buhay. You see, maraming Kristiyano, they want to follow the Lord. Pero ang request nila lagi ganito, Lord, basta maglilingkod ako sa iyo, basta ikaw bahala sa pamilya ko. Silang pababayaan. May pagkain sila, ingatan mo sila. Lord, susunod ako sa iyo, promise, Lord. Ibibigay ko sa iyo 120%. Antindi. Susunod ako sa iyo. Basta Lord, wag mong pong pababayaan ang pamilya ko. Sounds good, right? But that is exactly kung ano yung in-address ni Jesus dito sa taong ito. Why? Mali ba na humiling ka na mapabuti ang iyong pamilya? No. Tama lang naman yung wala naman dito sa atin magsasabihin, hayaan mo po sila mag-do sa Lord. Walang ganun. Gusto natin mapabuti ang ating pamilya. Amen. But you see, there is one thing that would hold back a disciple of Christ. Ano yun? Regrets and what ifs. Regrets and what ifs would take the attention of a disciple of Christ to the work at hand and think about what could have happened if they did otherwise. You see, yan ang problema sa regrets. Yan ang problema sa what if. Naglilingkod ka na, pero meron kang isip, sana pala. Kung ganito kaya ginawa ko. What if
hindi ako nag-serve? What if hindi ako nag-worker? What if ganito? What if ganyan? Sana pala. Kung di siguro ako nag-serve sa Lord, siguro businessman ako. Kung di siguro ako nag-serve sa Lord, siguro ang ganda na ng buhay ko. Tama ata sabi ng magulang ko sa akin, nasasayang yung panahon ko, lagi na lang ako nasa church. Hello? These thoughts are damaging to your service to the Lord today and in the future. Bakit? Naglilingkod ka, tapos yan yung iniisip mo. Problema yan. Paano ka madadamage yan? By constantly looking back, regretting, and having what-ifs. You can't put your whole heart and soul at the assignment of the Lord sa iyong buhay. Bakit? Kasi lagi mo iniisip, sayang yung business opportunity. Sayang yung work abroad. Sayang. Ministry o work abroad. Oh Lord. Hello? Hello? Natatakot ka? Bakit? Kasi sayang abroad. Sweden. Sweden. Switzerland. Ay, Finland. Hallelujah. Afghanistan. Wag na lang yan. Ang gaganda ng offer sa'yo. Tapos dito sa church, bigla sabi, kapatid, paano yung kids? Paano yung exo? Paano yung production? No. Gusto kong mag-Switzerland. Lord, gusto kong mag-ganong-ganon sa snow. Lord, gusto ko naman, I wanna build a snowman. Gusto ko na. Pero, every time na magde-decide ka na gusto mo mag-Switzerland, may hila sa puso mo sa ministry. Lord, walang ganyanan. Lord, walang ganyanan. Tuwing makikita mo yung kids na masaya, nasa isip mo sila, gusto mo na magpaalam. Kaya lang parang naaantig ang puso mo. Hello? That's the problem. Pag meron kang regrets, meron kang what-ifs. Etong tanong ko naman sa'yo, what if nasa Switzerland ka? Eh, hindi ka naman doon dinadala ng Lord. Baka gaganong-ganong ka sa snow, pero umiiyak ka. Church ko. Hello? Baka naman, yes, maganda buhay mo doon. Pero malungkot ka. Baka naman marami kang kinikita, dolyar. Pero nalayo ka sa Lord. Hello? Hindi, pastor. Ako magtidire-diretso ako sa Lord. Alam ng Lord yan. Alam ng Lord yan. We don't know. Sa totoo lang, marami kong kilala na nag-abroad. Hindi nagtuloy. Hello? Meron din naman ako mga kilala na nag-abroad, nagtuloy. In fact, di namin pa sila ng Panginoon doon. But you see, the point is this. Kung gusto mo maglingkod sa Lord, dapat walang what if. Dapat walang regret. Yan yung sinabi ng Lord. Nandun ka na, nag-aararo ka na, lingon ka pa ng lingon. Ay! No? Buhay pa ba kayo? Ask any missionary or pastor who has given their everything, their whole life for their calling, kung meron silang regrets, kung meron silang what if. Alam mo, ito I found out. Marami po akong naging kaibigan pastor, marami po akong naging kaibigan missionary. And here's what I found out. Sari-sari po sila. Listen, the joyful and happy missionaries, ito yung mga walang regret. Ito yung walang what if. Iniwan nila yung mga pamilya. May kilala po ako, YWAMer, Youth with a Mission. Iniwan lahat para maglingkod
Binata siya. Isang binata, isang dalaga. No? Naglingkod sila sa Lord. And sabi niya, Pastor, grabe, that's the best time of my life. Hello? Yun yung makikita mong walang regrets. Yun yung mga masasaya. Pero meron din naman ako mga kilalang missionary at pastor, miserable. Bakit sila miserable? Kasi marami silang regrets. Marami silang what if. Hello? Hello? Jesus knows this. That's why He challenged yung kanyang mga disciples to count the cost before deciding. Tingnan natin to, Luke chapter 14, verse 26 to 30. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Suppose one of you wants to build a tower. Will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? For if he lays the foundation and is not able to finish it, everyone who sees it will ridicule him, saying, this fellow began to build and was not able to finish. See, ano tinuturo dito ni Jesus? Count the cost. Kung maglilingkod ka, count the cost. You can't move forward with the Lord and His calling if you would have regrets and what if sa iyong puso't isipan. If we continue to look back, habang tayong nag-aararo, magkakaroon lang tayo ng problema. Hello? Hello? Spiritual maturity has a very high price to pay. Spiritual maturity has a very high price to pay. Minsan yung mga binabayaran dyan, yung pangarap mo, akalimutan mo. Yung mga inaasam-asam mo, kakalimutan mo. Dami kong kilalang masayang pastor, pero ni minsan hindi nagkaroon ng sariling bahay. Pero masayang pastor. Meron din akong kilalang pastor, nasa ibang bansa na. Doon siya nagpapastor, pero hindi masaya. There's a high price to spiritual maturity. The question is, are you willing to pay for it? Ito sabi ni Peter, Luke chapter 18, verse 28 to 30. Peter said to him, we have left all we had to follow you. Sabi niya sa Panginoon, I tell you the truth, Jesus said to them, no one who has left home or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come, eternal life. Kung ang lagi mong tinitingnan kung ano yung pwede kang magkaroon sa buhay na ito, you would miss out doon sa mga bagay na pwedeng gawin ng Lord. But kung willing ka na i-trade yung lahat ng pwede mong makuha sa mundong ito para lang sundin si Lord, minsan magugulat ka. Ibe-bless ka ng Lord. Hello? Dami ko pong kilalang pastor, sabi niya, eto. Sabi ng isang pastor na kakilala ko, pastor, sabi niya, bilib ako sa Lord. Sabi niya, alam mo yung kalalagayan ko. Pastor po siya sa Angono. Alam mo yung kalalagayan ko, pastor. Yung bahay namin, galing sa magulang ko. Wala kaming sariling bahay, wala kaming napundar. Pero pastor, 4 na beses na akong pumupunta sa Israel. 2 beses na ako nakapag-US. Ilang beses na akong pumunta sa Hong Kong, sa Singapore, at sa ibang Asian countries. Sabi niya sa akin, pastor, kung ako lang yan, di ko kaya yan. Kung ako lang yan, kilala mo ako, pastor. Wala akong kakayanan dyan. Kung ako lang yan, hindi ko magagawa yan. Hello? Hello? This is what it means to forgetting what lies behind and straining toward what is ahead. Iwanan mo din yung mga regrets mo. Iwanan mo din ng yung mga what if. If you're going to serve the Lord, serve the Lord.
Kung magpapagamit ka sa Panginoon, all out. Ang inihiling ng Panginoon sa atin, all or nothing. Kung ang bibigay mo lang ay 50%, sabi ng Lord, na, wag na. Okay na. Okay na ako. Dami naman akong pwedeng tawagin. Hello? Kung 50% lang bibigay mo, 75%, Pastor, 80% bibigay ko sa'yo. Sabi na Nandina, okay na ako. Tatawag na lang ako ng iba. Hello? Because God wants our 100%. Pastor, ibig bang sabihin, magpapastor na lang ako? Grabe naman. No. Tandaan nyo to, hindi lahat ng calling pagpapastor. Hindi po. Hindi lahat ng calling. Marami po akong kilala na tinawag ng Lord, pero hindi sila pastor, pero ginagamit sila ng Panginoon. Meron kaming kaibigan niya ni Crisen. Siya ginamit ng Panginoon sa Israel. Caregiver. Ginamit ng Panginoon. Pero hindi siya pastor. Hello? Ano natin? Hindi porket tinawag ka ng Lord, hindi porket gagamitin ka ng Lord, magpapastor ka. Tanungin mo rin sa Lord, saan mo ko gagamitin, Lord? Amen? Saan mo ko gagamitin, Lord? Hallelujah. Dito nang gusto ng bagong beginning, new beginning. Amen. Forgiveness, resolution, dealing with regrets and what ifs. This is how you forget what lies behind. Yan yung kailangan gawin. Well, hindi pa natin natapos yung verse. Kasi meron pang moving forward. Pero dito muna tayo. Yun ang kailangan. Settle muna natin what are the things behind us so we can move forward. You want a wonderful future from the Lord? Sino dito gusto mo ng magandang kinabukasan from the Lord? Leave behind what happened yesterday. Kasi kakantahin ko siya. Because merong gagawin si Lord na bago sa ating buhay. Iwanan mo. Iwanan mo. Huwag ka lagi lingon na lingon. Sayang. Sayang naman yan, Lord. May gagawin bago si Lord. Amen? So, tatandaan mo, pag pinaiwan sa'yo ng Lord, huwag mong babalikan. Ibig sabihin, may papalit ang Lord. Mas maganda. Iyak ka ng iyak sa bike, bibigyan ka pala ng Panginoon ng BMW. Yung bike ko, Lord. Ginastos ko dyan. Lord, grabe ka naman. Sabi ng Lord, may BMW. Hindi, Lord, grabe ka sa ginawa mo sa bike ko. Hindi mo tuloy nasakyan yung BMW mo. Bakit? Yung bike, iyak ka ng iyak eh. Hello? May bagong gagawin si Lord. Sabihin mo, may bagong gagawin si Lord sa buhay ko. Laasan mo, may bagong gagawin si Lord sa buhay ko. Kakalimutan ko na ang lahat sa nakaraan at mag-move forward ako. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.